Hi! Ngayon ay magluluto tayo ng sinabawang isda. Meron kasi akong natirang pritong isda dito kagabi. Kagabi pa tong isda na to. At pag meron kasing natitirang pritong isda, sinasabawan ko na lang para masarap pa rin. Lalagyan ko nga rin pala to ng gulay para syempre healthy. Kasi yung anak ko, alam nyo naman, hindi siya kumakain talaga ng ulam. Ang kinakain niya is sabaw lang or inuulam niya sabaw lang. Kaya lalagyan ko ng gulay para yung sabaw is healthy. Kasi may gulay, may katas ng gulay. Ano daw? Yung anak ko kasi medyo maselan siya pagdating sa ulam. Mas gusto niya pang kumain na sabaw lang yung ulam. Pero minsan, pinapakain ko na rin siya ng mga chicken, isda, yung mga karne, ganyan. Kasi hinihimay-himayan ko lang siya. Kaya lang kapag ganun kasi yung ulam, yung pahimay-himay lang, medyo mabagal din talaga siyang kumain. Tapos pinupush niya lang yung pagkain sa tubig. Alam naman natin, di ba, na hindi maganda na yung pagkain nilulunok na lang agad or pinupush na lang agad gamit yung tubig. Kaya ang ginagawa ko is pinapaulam ko na lang siya ng sabaw. Kasi kapag sabaw yung ulam niya, mas chinuchu niya yung food, ganon. Binuksan ko nga lang din pala yung ating electric stove. Tapos ginisa ko lang yung mga ingredients natin na nilagay. Tapos nung medyo nag-brown na konti, nag-add na ako ng 2 basong tubig. Tapos nung nag-boil na is nilagay ko na yung isda. And then naglagay ako ng paminta. Dapat yung paminta ko dito is buo. Kaya lang nakalimutan ko na buo dapat yung binili ko. Kaya ang nilagay ko na lang durog. So okay na rin yun para hindi makain, 'di ba? Kasi pag buo yung paminta is minsan nakakain natin maanghang yun. Sinunod ko na nga rin pala ilagay yung ating gulay kasi medyo kanina pa kumukulo-kulo yung ating sabaw. Kaya inad ko na rin yung ating gulay kasi medyo late na rin, anong oras na hindi pa kami nagtatanghalian. Paano ba naman kami kakain ng tamang oras? Late kami natutulog tapos late din kami nagigising. Nung naluto na nga yung aking ulam, nagsandok na rin ako para makakain na kami. Naglagay nga lang din pala ako ng konting sabaw sa plato ng aking anak kasi medyo hindi ko malagyan ng maraming sabaw yung plato niya kasi makikita nyo naman yung plato namin is hindi siya malalim so matatapon yung sabaw. Kaya ang ginawa ko, naglagay na lang ako sa mangkok ng sabaw niya para meron siyang mahigop-higop din. Tapos ang ginagawa niya, naglalagay na lang siya ng sabaw sa kanin tapos naghihigop siya. Yun yung gusto niyang ulam talaga is sabaw-sabaw lang. Mas mabilis siyang nakakachew kasi kapag buo yung ulam, hindi niya chinuchew. Nilulunok niya or pinupush niya na lang talaga gamit yung tubig. Nakakaloka. Kaya sa tuwing bumibili ako ng mga lutong ulam sa labas, hindi talaga pwede na hindi ako manghihingi ng sabaw. Dapat talaga palaging may sabaw kasi syempre yun lang naman din kasi yung inuulam niya. Kaya dapat palaging may sabaw, 'di ba? Para healthy, ganon. So yun lang, and thank you so much for watching. Bye bye.